Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 6:30 po rito ngayon ng gabi. Salamat po sa mga dabadagdag subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito kay BP No Comment Sara, ha? Ano lang ho ito 8 hours ago. BP Duterte on China's aggression, no comment. Pakinggan, magbibigay ako reaction dito. Hala nyo. Vice President Sara Duterte is still mum on the West Philippine Sea issue. Duterte was asked about her stand on the issue on the sidelines of an event of the Education Department Monday. Here's how her exchange with reporters went. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. Sa patuloy na pang-haras ng China sa atin sa West Philippines? No comment. Dito ko na lang po ma'am sa Tungkol ho sa pagbubuli ng China ho sa atin, no comment. Pakit pa yun. No comment. Sige, tuloy mo. Lagang, ewan ko. Diyos ko. No comment. Tuloy. sa naval patrols sa activities po sa US, Australia, Japan, and the Philippines sa atin sa West Philippines. Opo. No comments. I think that question Puro no comment. Tuloy mo. can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National. Tuturo niya kung saan no comment. Dapat nasagot niya Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, so sinagot na nung kapatid ko yan, no comment. Tuloy. The Vice President's brother, Davao City Representative Paulo Duterte, issued a statement last month saying it is not the job of the Vice President and the Education Secretary to demonize China or any other country. Okay naman sagot ng kapatid niya, di ba? Di trabaho ng kapatid ko yan. Ha? Trabaho yan ng Foreign Affairs saka Secretary of National Defense. Di ba? Alam niyo mga boss, kung ako tatanungin niyo, kasalanan ito ng mga reporter Lalo-lalo na yung mga tanong ng tanong kay Sara Duterte. Kasalanan ninyo yan. Di na kayo nadala. Alam niyo naman wala kayong makakukuha ng tamang sagot yan. Kung di no comment. Tanong kayo ng tanong. Tapos ngayon, pag nino-comment kayo, gagawan niyo siya ng issue. Di. Sa bagay, maganda na may issue. Pwede na itong bansagang BP no comment Duterte. Ano nga ba hahanapin nyo kasi dyan, mga boss? Ha? Nung tumatakbo yan, di ba? Wala nga inatin ng debate yan. Di ba? Pero nanalo. Landslide pa. Anong ginawa ba niyan sa Pilipinas para manalo ng 32 million yan? Meron na ba? Wala. Di ba? Mga boss. Ito yung pinangako ko sa inyo na commentary kung sino pa yung bugok, yung pang mahilig tumakbo. Hoy, korap na politiko. Si Idol Christian Esguerra po ito. Pangako ko sa inyo kahapon to, magbibigay din ako ng reaction dito, di ba? Share ko lang ho ito. Parang kultura na binubuo natin dito sa Facts First. Ito, I'm still learning, no? One day ago lang ho ito at may 19,000 views, no? Laki na rin pala yung subscriber ni Idol Christian, 242,000, no? Wala na, okay na sa akin ganyan, basta magkakasama tayo. Process of learning pa rin sa akin to, miski magto 2 years na po tayo nagla-live episodes. And yung podcast, we started this in 2019 pa, no? Pero ganun pala, no, yung nabubuo nating community online among like-minded Filipinos, malaking bagay yun Ilan na ba yung subscribers natin ngayon? Nasa 242,000. No? Malaki po yun, sa totoo lang. Pero pag kinumpara natin dun sa dami ng
subscribers at reach ng mga iba pang mga bogus content creators o yung mga hyper-partisan. Yun, sinasabi ko, kinumpara niya. Maliit talaga yung subscriber mo, idol. 242,000 lang yan. Wala ka sinabi kay Pugong Biyahero. Milyon na yung subscriber ni Pugong Biyahero. Ganun lang yun. Gaanap lang siya ng mga walang makain doon sa bundok. Oo, bibigyan niya ng grocery. Oo. Ang dami yung nanonood. At maraming tumutulong, Idol Christian, ha? Hindi basta tumutulong, ha? Content creators na hindi naman journalistic, walang-wala po yun, no? Kumbaga, tuldok lang po yung laki ng community natin kumpara sa kanila. Tama. So, kaya ko po sinasabi yan kasi miski may binubuo tayong community dito, malaking bagay. Alam mo, Idol, yung 242,000 subscriber mo, views lang yan ni Pugong Biyahero. Nandito ako sa Pugong Biyahero. Marami siyang natutulungan. Mabuti ang kanyang puso. Oo. Anong kinakain ninyo dito? Wala kayong bigas? Mais tsaka kamote? Masarap yan. Di tuloy. Bagay pa rin po na, kunwari, meron kayo napulot na bagong impormasyon dito sa pinag-uusapan natin. You try to share it with your friends, with your loved ones, co-workers, over dinner, di ba? Hindi nyo kailangan banggitin yung programa, no? Ano lang, yung mga bagay na pinag-uusapan natin na sa tingin nyo, mas makakapag-enrich sa ating demokrasya. Kasi pag wala tayong ginawa dito sa bulok na demokrasya natin, lahat tayo mabubulok dito. At hindi lang yung generation natin, talagang pati yung mga susunod pa. Kawawa naman po yung Pilipinas na kung gano'n. Lalo kung matatalo tayo by default, no? Kasi minsan marami sa atin, ayoko sumali sa politika. Kunwari kayo, magagaling. Hindi ako yan, ha? I won't join politics. Pero kayo, mga nanonood, no? Kung sa tingin niya, meron kayo may aambag sa pamamahala, kayo yung sumali, kayo tumakbo. And try to change the system, no? Pagtulong-tulungan natin. Although technically, hindi niya naman kailangan tumakbo para makapag-trigger ng pagbago. Gaya nito si Idol Christian. Sobra-sobra ho ito sa Senado. Diba? Atty. Claire Castro, Toto Causin, Attorney Enzo Recto. Ang ganda sana ng Senado, no? Kung mga ito malalagay, pagbabago sa ating napakaraming problema. Luke Espiritu. Ang dami yung magkagaling. Diyos ko, anong tao sa Senado ngayon, Sus Mariosip? Dito sa ating lipunan. Pero again, let's not lose by default. Kasi kung sino pa yung mga bobo, kung sino pa yung mga mapang-abuso, kung sino pa yung mga corrupt, diba? Sila pa talaga yung malalakas ang loob na magsitakbo diba? Kaya sasabihin natin, ayoko dyan. Kaya dapat magkaroon talaga ng kwalifikasyon yung mga tumatakbo sa national lalo, no? Mga boss. Dapat meron silang educational attainment, good moral character. As much possible, pag may kaso, disqualify ka na Kasi, lalo kung ang marka mo corrupt, tatakbo ka pa rin, makapal pa rin ang mga mukha ninyo, tumakbo. Ha? Sipin mo ngayon, si Digong, nangunguna sa survey. Tsaka si Sara, pagka-presidente, Pagka-presidente. Ukinawa Japan. Tuloy natin kay Idol. Sila na bahala dyan. Itong mga pinigyan natin ng pagkakataon na ito naman yung mamamahala sa atin. Diba? So, yun. Let's not lose by default. Kung sino pa yung mga talagang... Siyempre, marami pa rin naman magagaling na naluluklok sa pwesto. Pero, maraming maraming questionable Bakit sila nandun sa position So, kung... Isa na si Kimo. Dito Lapid. Marami pa ho dyan Oo. Diyos ko. Alam nyo, pag naglalakad kayo sa Senado, pag kayo nadapa,
tatama kayo sa tanga eh. Hindi kayo sasayad sa lupa. Sa dami ng tanga. Oo. Kung kayo, merong kayo na mas mulat, try natin imulat din yung ibang mga kababayan natin. And sometimes, in the process of this, no, yung pagmumulat sa mga kapwa natin, wag naman yung para tayong no? Kasi minsan talaga, kailangan din imulat natin sarili natin mga mata. Diba? Kasi meron talaga tayong minsan meron tayong mga tapalodo, meron tayong mga goggles, hindi pala goggles yung term. Meron din tayong blindfold when it comes to the concerns of other people, no? Hindi kasi siguro sa atin, madaling pag-usapan itong problema sa sistema ng politika dahil hindi natin pinaproblema yung kakainin natin mamayang gabi o bukas sa umaga. Pero dun sa maraming Pilipino na pinaproblema yung pamasahe, papasok sa eskwela, problema yung pamasahe, papasok sa trabaho, saan kukunin yung baon para sa anak, saan kukuha ng pambili ng bigas. They cannot afford to talk about the other aspects of this faulty democracy that we have. So pag yun naman yung nakausap natin, mahirap naman mag-lecture, di ba? Kasi hindi natin, we can only imagine what they are going through, di ba? Kaya nga importante na hindi naman kailangan sa ganyan pag-usapan yung politika eh. Diba? Yung tipong let me educate you. Diba? Minsan kailangan lang yung makasalamuha kayo spend minsan guys, ilang minuto ka lang mapunta sa ganun sitwasyon. Diba? Nagre-reklamo na yung marami sa atin. Lalo pa kayo mga tao nandun for the longest time. Diba? So, yun po. Rin yan eye-opener din sa ating lahat yan. Minsan, we have to check our privilege. Yan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, like at share na lang po para mas marami po makakita at makapanood. Senior ko na, idol. Yan ang problema mga friend. Tayo, nakakapag-usap-usap tayo tungkol sa sitwasyon nga, sa politika na yan. Dahil, maski pa paano, meron tayong kakainin, mga ganyan. Paano nga yung mga wala naman? Yung mga... Ang ratio yata ngayon nakahirapan, sobra na rin din Oo. Diba? Wala tayong magagawa doon sa mga ganun. Especially yung mga talagang 500, 300 kuha na boto. Kaya yan pagdating ng eleksyon yan na ho ang yan inaabangan na nila dyan yung maghahagis ng pera at yun ang kanilang iboboto. Wala na ho silang pakialam Kaya yun nga ho, mga friend. Ito mga politikong uupo na to, pag naupo sila, siyempre, kakanain na nila ng kakanain yung kaban. Si PP nyo ngayon, magmula siguro nung naupo to si PBBM puro politika pa rin ang pinag-uusapan, diba? Layo pa ng 2028 yan ang pinag-uusapan ngayon. Ito na mga survey na bayaran. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung survey. Nangunguna. Si Sara, umahabol si Tulfo. Si VP Lenny, malayong tersera. Ano mangyayari sa bansa kung ganyan na klase ng survey na nilalabas? Yun yung survey, mind conditioning lang naman ho talaga, di ba? Ewan ko na mga boss. Ay nako. Ako sa tingin ko mga boss, milagro kung magiging maayos pa ang politika sa bansang ito. Yun lang Wala na ako nakikitang ikabubuti. Dito na lang tingnan mo sa nangyayaring ito dito kay Kibulog. Mismong senador. Senador. Hindi ba sa senador Mga abogado pa nga iba senador O si Tolentino, pinagtatanggol pa rin yata si Kibulog hanggang ngayon, di ba? Amy Marcos. Vice President Sara Duterte. Magtatanggol si Kibulog. Katakot-takot ang kaso. Pinagtatanggol nila, Kimo, Bongo, Bato, Bilyar. Sige nga. Cayetano.
Sige nga. Mga boss, saan? Saan tayo ano? Ano na ho yan wala ho talaga mga friend. Sad to say ho talaga. Milagro ang magkakapagbago ng politika rito. Yan dynasty na yan. Palupit ng palupit yan. Oo. May posibilidad nga ho, di ba? Baka maging 3 raw yung tulpo sa Senado eh. Oh. Ewan. Bigat ho. Mabigat. Sa sitwasyon ngayon, wala akong makita eh. Kayo ba mga friend? Meron? Oh. Ayan no. Vice President, no comment. Oh. Pero, tignan nyo naman ang survey niyan. Sa pagka-presidente Oh. Lord. At ayon kay Panelo, mukhang patok na daw ho yan sapagkat sa 28 election si Sara Duterte at si Kimo, Vice President. Putik yan. Ang nagsasalita ho nun, hindi ho basta tao, si Butiki, abogado, Panelo. Kaya ako minsan kung kayang baguhin ng gera itong sitwasyon sa Pilipinas, gusto ko na magkagera kung sakali mababago wala taragis wala talaga saan ka nakakita survey ganyan. Si Digong. Meron pa survey, number 1 pa si Digong kung tatakbo senador. Putik yan, mga friend. Ewan. Kayo ba mga friend? Tanong. May nakikita pa ho ba kayo sa klase ng takbo ng politika sa Pilipinas? Wala akong makita. Wala kang mapisil. May matitino naman, wala Pag matino ka, ayaw ka Yung gusto, yung nga, sabi ni Idol Christian, yung mga bobo, yung mga gago, yung mga kurap. Paano? Yung mga kurap, nandun ng pere, di ba? Na pambili ng boto, pangbayad sa mga Lord, ewan. Ang bigat to sitwasyon. Ito naman Comelec, wala ka namang maasahan sa Comelec, di ba? Wala ka asahan. Sa totoo lang, wala. Oo. Wala talaga. Nakakalungkot mga friend. May stress ka lang. Kung talagang mo, wala. Wala akong pag-asa. Mantakin mo nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong. Isang peking pastor. Isang baliw na tao. Siya pa nagbibigay ng kondisyon para raw siya susuko. Ewan na. Pero ito, tatapusin ko na ho to, Pag si Kibulog, hindi ho nila na-aresto, wala na ho to. Katawa-tawa na po itong Pilipinas na to, itong administrasyon ni Marcos, sa buong mundo. Katawa-tawa na ho talaga to. Si Tebes, wala rin. Hindi na mahuli-huli, hindi maidala rito sa Pilipinas. Extradition, treaty pa, wanted, murder, hindi nila makakuha ron sa ano ba yun? Sa pinaruruan ni Tebes. Timor-Leste, oo. Si Bantag, hindi
Ito nga si Kibulog. Oo. Malapit na 10 araw. Oo. 10 araw. Oo. Katakot-takot pala abogado nito. Abogado. 22 sa Amerika. Ewan ko ilan dito. Santamukan. Lord. Binaboy ho nito Itong peking pastor na to. Senado, Kongreso. Korte ka. Doon ako susuko. Ito, korte. Wala na naman. Kung ano-ano bang kondisyon na ibinibigay. Ewan. Lord, bahala na po kayo. Kalatibaya, shout out. Hello, Miss Akira Milos. May you have a pleasant day. Ingat, sabi niya. Shout out, Akira. Sabi ni Kalatni. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque. Watching from Japan. Mabuhay po kayo. Mabuhay, Estrelita Heroes. Kalatni, diretso sa Senado. Ano to? Good evening, Karoke. Labatibahin mo. Karoke, Kalatni talaga. Rolando Gutay, shout out Anong mahirap dito ang mahirap dito kay Kiki Bulog, mismong sarili niya naniniwala sa kasinungalingan niya. Mismo. Reynaldo Gonzales ulit. Shout out Pakyo. Asa bundok lang puro kuliglig kasama at mga ibon, nasa bundok daw, sabi ni Reynaldo. Kalatni Baya ulit kahanga-hanga talaga ang ustisya sa Pilipinas. Ibang klase na, world class pa. Ayos, sinabi mo pa world. Akin mo, peking pastor. Kailangan pumirma ka, Presidente, DOJ, na hindi nyo ako bibigay sa mga puti. Ito ng putik yan, Eman Escalona, shout out, Good PM po, Tyroke, ingat kayo palagi. Ikaw din, ingat, Buti na dalaw ka. Eman Escalona ulit, Tyroke, hindi sanay si Kibulog sa rehas, sanay siya sa mansyon. Mukhang doon ang tungo niya sa rehas, Pero hindi ako naniniwala na basta ako masama amoy ko diyan sa mangyayari diyan kay Kibulog. Reynaldo Gonzales sumagot kay Eman Escalone. Mahirap pag nakulong Kibuloy. Mas madali diretso sa mental hospital. Totoo. 3JC Hope, shout out Well, he better make some adjustment na ngayon, sabi niya. Magkaka-experience siya ngayon ng culture shock. Culture sa rehas na bakal. Totoo yan, Nadalaw si anak Emma, Mahiwagang hiwa, shout out. Luluwag ang puwit niyan sa oblo. Hindi na aabot yan, maniwala ka. Mahiwagang hiwa. Iba amoy ko dyan. Rodelia Alpilor, shout out, Hi sir Rox. Gago na talaga, may topak na yan sir Rox. Kaya tawag sa kanya, dapat kilibog. Kaya hiyang-hiya siyang humarap sa Senado. Ala ka na kilibog. Tapos na ang papel mo sa mundo. Sobra na ginawa mo. Kasi wala kang natulungan kundi sarili mo at kapwa mo halimaw ang nakikinabang sa'yo. Salamat, Xerox. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Librado Ludovico, shout out, Sabi niya, ano to? Magpatuka ka na lang sa ahas, hayop ka. Wala ka na talagang bayag. Kaya ka nagtatago. May kasalanan ka. Tatawa si Librado. Nagbunga na ang kalibugan mo, gago. Kala niya araw-araw piyeste, Librado,
Tutake mo, kung totoo sinasabi, 12 binibira na. Basta niregla, sinasakyan mo na. Ano, kamuti ka talaga, kilibog kayo, ha? Mahiwagang hiwa ulit, oh. Ukinam kibuloy, matay kamit lang. Apay, di kapay matay. Nga dagos, adupay ti parigatam, kinam. Di ko naintindihan yan, ha, mga friend. Ano ba ito? Ilocano? Ukinam, sabi niya, Divine Wilson, my friend, shout out, ha. At saka, bailable naman ang kaso. Pagkabayad ng bail, kaya na ulit siya. Laya na ulit siya. Hintay na lang sa Pasig Court, warrant no bail. Oh. David Alin Mendoza, shout out, ha. Hello po, Karox. Good evening po. Hi, si Pacquiao. Si Pacquiao na naman ang content natin. Paano po ba tayo maniniwala sa appointed son of God? Yan si Kibbs, di niya alam kung ano ang mangyayari sa buhay niya. Yun nga, One thing for sure, ay mamamatay din siya. At saka po tungkol sa pag-uusap nila ni Boying Rimulya, sa tanda mo na yan, nagpabola ka pa kay Rimulya. Tawa-tawa sila niya. Talagang utu-utu ka din. At saka according kay Atty. Enzo Recto, doon sa vlog niya, ay napipiko na daw si Bonjing. Paano ba naman ay ibinuking mo pa ang secret deal ninyo na sa tingin ko po malapit na malikid na yang si Kibulog. Baka sa susunod ay si Sara Jim Potpot naman ang ikakanta niya, o baka si Pulong at Basti naman. O hindi na ano. Ako yun din ang ano ko diyan. Yun din ang nasa ano ko diyan. Kung totoong sindikato nga itong mga Duterte, gaya ng sabi ni Escañas, Ladies Anita, shout out, Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife po, at sa lahat ng mga followers, viewers ng programa ko po. God bless po tayong lahat, sabi niya. God bless, Ladies Anita. Sumagot si lahat niyo, good evening, and God bless din sa'yo. You are the one. Noel Tenko. Salamat, salamat. Ladies Anita ulit, Si Roque, natagpuan na ng NBI kung nasaan nagtatago si Kibulok. Nakikipagtransaksyon na ang NBI kay Duterte Shet. Kanina, nagsabi ng NBI, pero ayaw sabihin ng attorney niya kung ano ang transaksyon. Yun ang problema. Noel Tenko ulit, Si Roque, may bayad ang survey nila. Totoo. Yun naman talaga, diba? Yung mga tanga ba yung magsusurvey yan, ng ganun-ganun lang? Lalagay ka sa number 1. Siyempre, kung sino yung nagpa-survey, siya number 1, di ba? Ganun lang kasimple naman, Tanga na lang talaga rin kung minsan naniniwala dyan, sa totoo lang. Federico Mandak, shout out, Nabisto din yung sa buhatan ni Kibuloy at Rimulya. Nahuli sila mismo sa sarili nilang bibig. Nahulog sila sa sarili nilang patibong. Ngayon, naipit si Rimulya, gawa din ni Kibuloy, kaya hugas kamay na siya at nagdistansya na kay Kibuloy. Alam mo, Federico, friend, yung sinasabi nito si Kibuloy, na nakausap niya si Rimulya, napakadaling itanggihan, diba? Nakausap niya, kaya sabi mo, bugok. Diba? Ganun lang kasimple, Sino testigo mong magkausap tayo? Diba? Lalo na, especially, tignan mo yung paniwalaan ng tao na nagkausap sila ni Rimulya. Di ba? Kita mo naman kung ano pigsasabi niyan. Napapa-stop niya yung lindol. Sino ba tanga na lang maniniwala talaga dyan, sa totoo lang, Marco Serra, welcome to the club,
Baliw nga talaga. Yan parehas lang sila ni Digong. Oh. Same feather flocks together nga. No? Miguel Soriano, shout out. Buong mundo ang humahabol sa'yo dahil binastos mo. Gumawa ka ng langit sa lupa. Gusto mo ituro na walang Diyos dahil ikaw ang Diyos, may-ari ng mundo. Yun nga. Baliw nga. 3JC po, sumagot na si 3JC. Tumpak, yan ang kanyang kasalanan na walang kapatawaran dahil ang sabi ng Diyos, lahat ng kasalanan ay mapapatawad liban sa blasphemy of the Holy Spirit. Oh. Uy, di ka pa. Kusap tayo bukas. Gusto mo kwentuhan tayo bukas. Ano to? Danbito Channel. Welcome to the club. Nasa bahay ni Duterte si Pastor. Ayun. Armando Cabrera, shout out Ano to? Happy nights, Karox. Pag nahulihan si Apollo, Abuloy, Kibuloy, dapat wag VIP treatment. Doon ikulong sa bilibid para mawala ang kahambugan niyan. Oh, di ba? Wala, hindi. Mukhang plano pa nga patayuan ng Rebulto to eh. Pinakabaliw sa lahat ng baliw. Marius G. Luma, shout out Karox, good PM. Pag ako ang nakahuli dyan, no! Si Marius G. Luma na to eh. Karox, good PM. Pag ako nakahuli dyan, putulin ko ang utin niya. Sabi ng PNP, pwede raw ang citizens arrest, di ba? Malay mo, baka dito rin nagtatago sa amin sa Negros. Oh, pag kailangan papainan mo to ng mga 12 years old na aputi-puti. Marius G. Luma. Napakarami ng minors na babae ang sinalbahe ng utin ng yan, Karox. Ito. Richard Ramos, shout out Dapat itukhang na yan si Manyakis Gibbs. Oh, di ba? Dami palang baril nito, animal, puro high power. Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, galit na si PBBM kay Kibuloy. Harapin daw ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya. Ang wika ni PBBM ay hindi sinang-ayunan ng Pangulo na ang gobyerno utusan niya, demand niya para sa pagsuko. Nagbigay ng matalinghagang salita si BBM para kay Kibuloy. Ang ibig sabihin ay para kang kuto ng aso nang akala mo ikaw mas magaling o malakas sa mismong aso. Totoo, parang langaw si Kibuloy sa ibabaw ng kalabaw. Para ding buntot mo, hila mo. O, diba? Kala nga niya, protektado siya nung kanyang, nung kanyang tagasalba. Kanyang partner in crimes, Marily Pabianak, shout out, Good night po, tay. Sa mga kawarriors. Sa totoo lang, langit nang humahabol sa mga taong ito na sumobra na ang kasamaan at yun nga po inilagay nila sa isip ang kapangyarihan hanggang nalimot na nila ang tunay na Panginoon ng kaligtasan. Yun ang pinakamalaking kasalanan nila. God bless as po tay at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Pabian. Marilo Pabian ulit. Itong pulis Davao, bilang respect daw po kay former president, hindi nila ma-search si Pacquiao sa house niya. Kaya mahihilo lang sila lahat. Di nila makikita si Gibbs. Totoo, mismo. Ganun mangyayari rin Kung ganyan lang, hindi nila kayang pasukin yung bahay ng partner in crime, mamasyal na lang kayo dyan sa resort dyan sa Davao. May resort yata dyan. Doon sa sa rest house ni Kibuloy sa bang isla yun? Maganda doon. Oo. Richard Ramos ulit.
si Pastor, si Satanas, si Maudigs, si Judas, at Diablo. Patay tayo dyan. Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi, karaoke. Totoo yan. Mahirap mahuli itong si Kibulog. Dahil hawak ni Duterte. Katulad din ito ng mga kaso nila Bantag at Tebes. Malakas din sila kay Duterte kaya hindi mahuli-huli. Mismo. Sumagot si 3JCO po. Hindi araw-araw Pasko kay Diggs. Kahit pa maraming pera si Diggs. Kanya ang Davao pero si PBBM pa rin ang presidente. Oo. Talagang matindi ang pananampalataya ng friend ko kay PBBM. Friend, hanggang ngayon di pa nakikita yung anino ni Bantag, friend, ha? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul Villanada. Richard Ramos ulit, oh. Sasaluhin daw ng Palmolive yung bala, sabi Pastor Manyakis. Palmolive. Palmolive ba? Ang gusto niyang amoy Heno de Pravia sabi ni Arlene Stone. Takin mo panlaban ng damit ni Kibuloy, Heno de Pravia. At ang pampaligo raw niyan absolute water. Putik yan. May tagapaligo pa. Sobrang spoiled ka kay Diggs, ha? Raul Villanada ulit, oh. Pag may abogado na ang advice kay Kibuloy na wala na ting ang kaso mo, kalaboso ka talaga dito. Malamang yung abogado na yan mapapatay pa nila Kibulok. Richard Ramos ulit, oh. Si Maudigs ang papatay kay Pastor Manyakis dahil malapit nang umawit ito sa kalokohan ng mga Duterte. Naman punta niyan, eh. Tsaka hindi nila sasantuin yan, sino? Tsaka wala na siya, eh. Lahat pinamahala niya na kay Digong, diba? Diba? Basta gaya ng sabi ko, si Digong ang may hawak ng I have the power to hide you and the power to crucify you. To yan. Hindi ako nagpapatawa. Raul Villanada ulit, oh. Wala. Nadesperado na si Kibulok. Naiiyak na. Kaya kahit na ano pang ipayo ng mga abogado, kahit pulpul bayad ni Kibulok, basta maganda ang padinig niya. Sa pandinig niya. Share din sa PEDA, my friend. Shout out, Christian Sen, July 7 Alcantara. Shout out sa inyo. Friend Amy Bingson, July 7 Alcantara. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Friend, share din sa PEDA. Naku po naman, Xerox. Ito naman. What are we waiting for? Po ba talaga ang hanggang ngayon po nakakaduda pa yan at lupit pang manindak. Grabe naman po talaga yung Xerox. Iisa lang po yung huhulihin, mga kababayan. Oo naman. Kaway-kaway po tayo sa ating mga magigiting na mga men in uniform at mga tagapagpatupad po ng batas. Ano po? Hindi na po ba tayo nahihiya niyan? Iisang huhulihin, hindi mahuli-huli. At hindi madakma, anak ng galising aso. Ay ko. Anak ng galising aso naman talaga, Xerox. Talaga po bang ganyan na po tayo kabobo at inutil at sobra sa pagkasyunga? Sa West Philippine Sea tayo po binubugahan ng water cannon. Dito naman binubugahan tayo ng bunganga ni Pacquiao. Taob agad tayo lahat. Isip-isip din po tayo ng mas malupit na panglambat sa madulas na palos.
Ano po ba, sir? Ano po, mga sir? Tawa ng tawa si Efren Shervin. Andyan lang po yan sa paligid-ligid. Talas lang po ng ilong at mata. Mga tenga, sir. At malalambat nyo din po yan. Ano po? Ano po ba talagang silbi nung mga taga-intelligence natin, ha, Sir Rox? Alam mo, Prince Shervin, alam naman nila kung nasaan Kaya lang, yun nga, hindi nila mapasok. Kinawa Japan. Ano? Sobra-sobra na po talagang kahihiyan para sa bansa ang idinudulot ng sobra pong nating pagkabobo, mga sir. Right timing, matalinong utak lang po ang gamitin para maiwasan kung saan lungga po nakakubli ang manyakol na peste. Malakas po ang loob niyan kasi meron pong mga matatalas na pinuno ang nagtatago po sa kanya at nagkukublig gamit ang husay ng technology ng mga Chengwa. Pero tingnan po natin kung sino po talaga ang mas matalino at maiisahan. Si Palos Pacquiao po? Si Palos Pacquiao ba o ang mga huhuli na sundalong kanin? Ay, nako. Saan na tayo? Saan? Kasama ng magigiting na pulis patola. Oy, mga bro, magpakitang gilas naman po tayo, ano? Grabe na pong katawa-tawa sa buong mundo ang sobra nating pagkabobo at syunga. Pacquiao, where na you? Versus Philippines. Kinam, anong Philippines? Pati Amerika Kinam ko mga buwisit, impong basyang lalayas na po muna. Di ko po kinakaya talaga ang mga katangahan ganap. Inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Di po totoo na ako nagsusumba. Joke lang po yun. Mahirap ikembot ang rayuma. Patay tayo dyan. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. God bless you, Sir Rox. Ingat lang po palagi. Huwag masyadong isipin si Sister Grace. Patay tayo dyan. Maraming nagmamahal sa iyo sa buong Rocky Warriors. Isang araw, si Sister Grace po matatauhan at magigising din sa katotohanan na she don't own the earth. God moves in a very mysterious way. Totoo yan, friend, ha? Shout out, Sister Grace. Palayasin mo na sana si Taning sa buhay mo para ikaw ay maligtas papunta sa dagatang apoy, ha? Choice are all yours, our dear sister. Mahirap magsisi sa bandang uli. Meron ka pang pagkakataon, huwag mo sanang sayangin. Totoo yan. Shout out! Ipag, ha? Kala mo masasalba ka niyang simba-simba na yan? Wala yan. Totoo yan. Kung ganyan ka kademonyo, wala. Raul Villanada ulit, Baka naman sa inis, ginugood time na lang ni Boying itong si Kibulok. Total, siguro alam ni Boying na may saya dito. Pwede. Alberto Olaer, shout out, Karoke, ipako si Pastor Apollo Kibuloy sa Glory Mountain. Sa Glory Mountain niya, gusto niyang marinig ang mga membro. Buting Pastor, amen sa inyo na yung pastor nyo. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ang Diyos ng sanlibutan. Si Satanas maliwanag, si Kibuloy ang Satanas na Diyos. Satanas na Diyos nilang mga miyembro at mga followers na mga bobo at mga tanga, Karoke. Totoo yan, Alberto. Dami, kaya nga yung problema. Yun ang problema. Kaya walang mangyayari talaga Gaano karami miyembro niyan, kung totoo. Kung ano sinabi ni Kibulog, meron pa rin mga ganyang klaseng mga pastor-pastor na kayang diktahan ng kanilang mga napaniwala na sila ay mga matitinong tao, di ba? Na sila ay mga makakadiyos.
Sumusunod yung mga syung eh. Ang gagawin natin? Kung sino malaki lagay, eh, yun na itataas sila ng kamay. Diba? Tayo tayo dyan. Ted, shout out Ted. Dapat talagang halugugin kahit kanino pang bahay ang pinaghihinalaang pinagtataguan ni Kibuloy. Basta may warrant of arrest. At kung maaari, nandoon ang mga media para hindi makapagreklamo ang may-ari ng bahay kahit pa si Duterte. Totoo yan, Ted. Ted ulit, oh. Sabi ni Sara Duterte, hindi daw siya magbibigay ng anumang komento tungkol sa West Philippine Sea. Ang pang-aabuso ng China. Kung pupurihin ang China, pwede. Ang alam mo lang namang paliwanag sa mahalagang bagay na dapat mong komentuhan no comment. Hanggang diyan ka na lang. Bugok. Dapat bansagang kang Sara no comment Duterte. Kaya sabi ko lang yun. Di ba? BP no comment Duterte. BP no comment Sara Duterte. O kaya BP Sara no comment Duterte. O, di ba? Atay tayo dyan. May vlog si Atty. Enzo. Nagme-message dito eh. Oh. Shirley Jaser, shout out. Anong simpleng kaso? Matindi ang kaso mo. Nang rape ka ng mga minor de edad, kids. May sapak talaga. Yan ang napala mo. Masyado kang ilusyonado. Yan tuloy, wanted ka sa Amerika at Pilipinas. Isahin na kayo ng pag-uusig na mga ginawa ninyong karumal-dumal. Makalusot man kayo sa tao, sa mundo, pero sa Diyos, si Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat ay hindi. Have a good evening po. Good evening, Shirley J. Sir. Totoo. Dito, maski Kibulog, kumuha ka na 1,000 abugago, pwede. Sa taas, wala kang abugago. Pero hindi niniwala sa Diyos to, sa totoo lang. Mga ganitong uring tao. Niloloko nga nila yung Diyos eh. Papanggap sila na Diyos. Oh. Ang problema, ang daming tangang naniniwala naman. Yun nga. Oo. At pinagtatanggol sa Senado, nagtatanggol mga, hoy mga senador kayo ng taong bayan. Hindi kayo senador ni Pacquiao. Mga syunga kayo, no? Totoo lang. Ted, ulit, oh. Ibinigay na daw ni Pacquiao ang lahat ng kanyang ari-arian kay Digong, pati ang maliliit niyang ari. Kaya si Digong na ang may pag-aari ng kanyang night duty. Patay tayo dyan. John Ramirez, shout out Si Rox, hindi malayo na nagpapalipas din si Mang Kanor sa Kingdom. Siyempre, umaawit din sila ng bata o kaya foreigner pastoral. Iwas issue sa mga writers, Correction po, Kingdom, not Kingdom. Si 3J Show talaga. Elizabeth Iscare, shout out Good morning, Sir Rox. Yung mga kondisyon na gusto ng manyakis na Kibuloy, ang tingin niya sa sarili niya, napaka-importante siyang nilalang sa atin. Totoo! Di ba niya alam na dapat na siyang isuka sa mundo? At akala niya, above the law siya. Wala naman dapat sisihin sa kaso niya, kundi yung pagkagahaman sa pera at laman ng kabataan. O, di ba? Wala eh. Elizabeth Iscario, sabi niya, Sir Rox, alam mo naman ng kinauukulan na may posibleng nasa poder siya ng kanyang tagapagtanggol na numero 1 ng mga Duterte ito. At pwede din kay Robin at mga Bilyar at pwede din kay Bato. Dapat nila itong tiktikan, di ba, Sir Rox? Kasi harap-harapang kampi sila dito. Pwedeng isa sa kanila, di ba? Ngayon, magsalita nga ba ang ipagtatanggol ang kanilang manyakis na Kibuloy? Uy, Elizabeth, may kulang ka ha. Lalong hindi kaya naki Amy Marcos nagtatanggol. Hanap kayo ng hanap, yung pala na kay Amy Marcos nagtatago. Baka lang ha. Tayo dyan.
Elizabeth Iscari ulit, oh. Ngayon, naniniwala na ako sa kasabihan na kahit ano ka pang sa mundong ito, may dadating na karma na para sa iyo. At yan ang nangyari kina Digong at Kibuloy. Nakala nila di nalalabas ang mga bahong krimeng ginawa nila. God moves in a mysterious way. Totoo. Kala nila piyesta, di ba? Bongbong, kayang-kaya natin to, bongbong. Hawak natin sa egli to. Todas kayo. Bongbong. Paano yung mga nakapaligid dyan? Chupista Bunao, shout out. Good PM po, Kuya Rox, at sa mga Rocky Warriors. Sa nga pinagsasabi ng baliw na yan, ay pinapatunayan niyang guilty siya, di ba? O, totoo. Al Olalia, shout out. Hindi pa uli ng buhay. Kung sakaling mapatay si Kibuloy, ilagay sa silyadong bolt ang bangkay niya. Diyos daw siya, di ba? Baka mabuhay ulit para sure na mamamatay ulit sa suffocation. Good day, Sir Rox at mga kawaryos. God bless. God bless, Al Ulalia. Jun Lagon, my friend, shout out. Good day, Manong Roque. Tapusan po papel ng mga pulis at NBI sa eksena. Takutan po papel ng mga pulis at NBI sa eksena. At least, pumunta sila sa kingdom para ipakita sa tao na may ginawa daw sila. Kung sa pelikula pa, mga extra lang sila. Ang apo dagitoy at tao, mga uto-uto. Chupista Bunao ulit, oh. Chupista Bunao. Kuya Rox, bago pa dumating damo, patay na ang kabayo. Pero sige lang, magdrama ka pa para marami pa kaming malaman sa iyong kadramahan. Gaya na lang si Digong ang nag-aayos ng kaso at si Rimulya ang nagdi-dismiss ng kaso. So mamaya sasabihin mo kay Digong ang yaman mo. Good night pa. O, di ba? Totoo yan eh. Eto mabigat dyan, mga tren. Conspiracy theory. Sabi niya, dumating ka sa Davao nang wala. Di ba? So, malaking posibilidad na mawawala ka sa Davao nang wala din. Wala kang dala-dala sa Davao nung dumating ka, kaya wala ka rin dadalhin sa paglisan mo ng Davao. Ano sa palagay mo, friend Jun Lagon? Tama ba ako? Kakalat ni? Jun Lagon ulit, oh. Kung nagtatago na si Kibulok, sinong tataguan niya? Si Diggs, ang Senado, ang batas, at ibang investors niya? Ang ibang investors niya? Your guess is as good as mine. Totoo. Si friend Jun ulit, oh. Siyempre, tinataguan din niya ang mga members niya na mulat na at tumulong sa paglago ng kingdom niya. Andyan lang sila yan. Wala na, kawawa. Sabi nga ni Arlene Stone, kawawa sila. Kaya malapit tayo magsang oras, mga friend. Jab Alvaro, shout out. Yung sinasabi ni Kibuloy, panay palusot lang yan. Ang totoo, ayaw niya sumunod sa batas dahil nasanay ang hayop na yan sa pagpuprotect ni Duterte. Tama kayo, Sir Roque. Panay kalibugan lang halos ang kaso niya para pag-interesan siya ng US. Totoo. Sabi nga ni Senator Laila de Lima, ilusyonado, ang gago. Puro ilusyon ang laman ng utak, punong-puno ng ilusyon. Oh. Don Juan, shout out. Nagmamalaki pa si Kibuloy na di pa uhuli ng buhay. Marami nga ang natutuwa kung tigok na siya bago mahuli.
mababawasan ng mga sinungaling at manluloko dito sa atin. Totoo, Don Juan. Yannick Ordovez, shout out Insulto kay President BBM yan. Di mahuli, Pacquiao at bantag. Anong silbi ng 4.5 billion interpan a year? Tumatawa Team China Duterte na yan. Totoo. Azucena Ambita, shout out. Sabi niya, alam mo, Xerox, nag-send ang mga nonsense ang mga pinagsasabi ni Kibuloy. Hindi siya ang masusunod sa gusto niya. Marami siyang dapat panagutan sa Amerika at Pinas. At sa tingin ko, guilty siya sa mga ginawa niya. Lahat ng kasamaan may katapusan. Hindi paghihintulutan ng Diyos na ipagpatuloy pa niya ang kasamaan na ginawa niya. Thank you, Xerox, and bless you and your family. God bless, Azucena Ambita. Ted ulit, Sabi daw ni Salsal Panel, bagay daw sa magtandem si Sara at Robby sa 2028 presidential election. Sobra naman pang iinsulto ni Panelo sa Pilipinas. Oy, Ted, pinapatawa mo ko, Ano? Sabi daw ni Salsal Panelo, bagay daw magtandem si Sara at Robin 2028 presidential election. Sobra naman pang insulto ni Panelo sa Pilipinas. Hoy, Panelo, kung wala kang masabing maganda, magpabundol ka na lang sa pison. Huwag kang mag-alala, hindi ka gagawin fertilizer. Pag namatay ka, mamatay sa halaman, lason kang hudas. Sobra ka, Ted, ano ba? Kuha tubig. Alin Tayam Nak, shout out Dapat talagang di siya magpahuli ng buhay para wala nang madagdag sa biktima ng rapist na yan. Totoo. 3J Seo po, sabi niya. Xerox, tawa. It is not gives liberty kung pahuhuli ba siya ng buhay o hindi. Andyan na sa Davao ang huhuli sa iyo. May negosasyon na nga Kaya ka sinasabihan ni BBM na wagging the dogs Nagdidiman ka kasi na isang fugitive. Totoo. Sa kitang isang siraulo, kung kailangan pa pirmado si presidente okay na talaga PJ po nito. Xerox, yung kanyang Xerox, yung kanyang mga kongregasyon dapat naman na sigurong namulat na ang mga mata na si Gibbs ay isang fake. If they believe na si Gibbs is the son of God, dapat patunayan niya ngayon sa nangyayari sa kanya. Bakit hindi niya patigilin ang lahat ng warrant sa kanya? At bakit siya nagtatago? Yun nga tatangan ng mga naniniwala dito, friends, sa totoo lang, 3J Shop ulit, Xerox, dalawa lang ang kasasapitan ni Gibbs, depression o mental breakdown. Makakulong dito sa Pinas at sa USA. This is just a conspiracy theory, Malapit nang malaglag ang mga kamay ni Hontiveros. Malapit nang malaglag sa mga kamay ni Hontiveros. Sa mga kamay ni BBM si Gibbs. Tawan-tawa si friend. 3J Shop ulit, Alam mo, Xerox, kasalanan nila Diggs ang nangyari sa kanila. Lahat nadamay na rin si Gibbs, si Pulong, at lahat sila. Kasi ba naman ang tabil-tabil ni Diggs. Kada dakdak, ayan ang resulta. Akala kasi nila weak leader si BBM. Sinabi ko naman sa iyo noon pa. Akala mo naman naririnig nila ako. Huwag kayong magtiwala sa silence ni BBM dahil silent water runs deep. Ayan, bahala kayo. Alin tayo ulit Atay Rox, kaya po ayaw sa Amerika kasi siguradong kulong siya ng habang buhay doon sa Amerika at wala siyang pwedeng lapitan o
lagayan ng pera dito sa Amerika. O, nandiyan ka ba sa Amerika, friend? Cassandra Daisy, sabi niya, ilang araw na lang, papunta na sa Amerika si BBM. Pinapalakpakan natin ang Pangulo sa pagdepende ng Philippine Sea. Pero pwedeng tanungin ni President Biden kay PBBM kung ano ang gagawin ni PBBM ang mga citizen na sila mismo ang protektor ng mga China. Oo. President Biden, possible na sasabihin kay BBM, American, Japanese, Australian, and most international countries are fighting in the Philippine Sea. But some of your people, especially the senators, are fighting for China. Saklap mga kapatid, mga kapwa nating mga senador ay protektor ng China mismo. Ba? Oy, mission accomplished mga boss. Salamat to ah. Sana naging masaya kayo. Kasi naging masaya ako sa mga comments nyo. Sa totoo lang. No? Hanggang bukas po muli. God bless. Dasal. Grabing dasal. Parating nyo pong isasama sa inyong dasal. Na sana nga God moves in a very mysterious way. Good night mga boss.